aksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Ang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Ang bawat bata ay mahalaga sa paningin ng ating Diyos. Mahalin at alagaan natin sila bilang pagsunod sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, Your Community Radio. El DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. El hora de aton, alas 8:30 del aga. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes, Sodo, mayubuntag kanyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Sa muli po, Sabado na naman. At eto, si Kuya Carlo at Kuya Joas para sa ating palatuntunang may kasama ka. Kuya Joas, bumati ka naman. Magandang morning mga kaibigan. Ikalawang Sabado na sa buwan ng Hulyo. Kumusta na po ba kayo? Batiin natin Kuya Carlo lahat na nakikinig sa atin sa radyo. At huwag natin kalilimutan ang mga nakatutok din sa ating Facebook Live. Kumusta po kayong lahat dyan? Makakasama niyo po kami. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Kuya Carlo, araw ng Sabado, syempre, araw natin ito. Malamig ang panahon, nagkape na po ba kayo? Ay, kanina pa. Di ba sinasabi ko, matik na yan, basta Sabado. Maagang-maaga na tayo naghanda para sa ating palatuntunan. Dito sa amin, kapatid, medyo, lalo na dito sa lugar namin, sa mga Tugmungan, ay ilang araw kami binabaha. Buti na lang, yung bahay namin medyo mataas, hindi napasok. Pero yung pinaka-main road namin, nagkaroon ng tubig. Usually, pag sinabi mong Tugmungan, etong lugar namin ay palagi dito yung mga may rescue, yung mga unit rescue nandito dahil ito yung palabas na yung tubig galing sa bundok going to the sea. Minsan kasi mataas ang tubig dito tapos high tide, so yung tubig pumapasok sa subdivision. Pero nevertheless, okay na okay kami dito, kapatid. Ayan, Kuya Carlo, basta salamat sa lahat ng nakikinig. At pwede po kayo mag-text sa amin sa 0916-296-6625. ayan, Kuya. Yes, Kuya Carlo, ayan. Alam mo ba, Kuya Carlo, na magandang paalala rin ito sa atin, yung mga nararanasan natin itong pag-ulan, pagbaha na una, ingatan ng ating kalikasan at pangalawa, maging responsable tayo sa ating mga sariling kalat at maging organisado tayo bilang isang komunidad. Yun lang naman, no? At alam natin na may mga tao, may mga sektor na gumagawa ng paraan upang mapabuti pa ang ating environment. But anyway, Kuya Carlo, no, makakaroon kasi tayo ng panauhin sa araw na ito at makakasama natin siya maya-maya lamang. Pero kaibigan, alam nyo ba na ngayong buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang natin ang National Disability Rights Week. Yan, ang karapatan ng pribilehiyo ng mga taong may kapansanan. Kaya makakasama natin ang isa rin na PWD advocate at isa rin sa mga outstanding person with disability sa kanilang lugar. Pero bago natin bago tayo dumako sa pakikipanayam yan sa ating panauhin ay pakinggan muna natin si Kuya Carlo kung ano ba ang bitbit o dala niyang
devotion sa araw na ito. Kuya Carlo, bring it on. Ay, maraming salamat, Joas. Bali ito kasi, alam mo yung importante talaga na magkaroon tayo ng foundation dito. And at saka at the same time, nakita ko rin dito sa ating bansa, mas madami ang mga taong nagsasalita ng negatibo kumpara sa mga positive. Maging sa sarili na lang natin. Halimbawa, magtanong ka sa tao, magtanong ka sa kanya, magbigay ka nga sa akin ng 5 magandang katangian tungkol sa sarili mo. Minsan mahirap, matagal sila magsabi ng mga magagandang katangian. Pero pag sinabi mo, ano yung mga kapalpakan mo sa buhay, ang bilis nila masagot dahil nakaprogram na tayong ganyan. Pero, at the same time, the Bible is telling us, death and life are in the power of your tongue. Ang buhay daw at kamatayan ay sa dulo lang ng iyong mga labi. Maging sa Luke 19 verse 22, pero ito yung istorya ng mga binigyan ng tulong ng isang master. At sinabi niya, sige, you go and gamitin nyo itong binigay ko sa inyo para umulan ay masenso kayo. Yung dalawa ay nagbigay siya ng magandang report. Pagbalik nila, sabi niya, Master, yung binigay mo sa akin ng 10 talents ay nadoble ko yan. Tapos yung isa naman, sabi niya, Lord, yung binigay mo sa akin 5 ay nadoble ko din. Pero yung isa, sabi niya, Master, ito yung pera mo. Alam ko kasi masama kang tao eh. Kina-harvest mo yung hindi mo tinatanim. Mahirap kang kausap. Ganon yung sinabi niya, ito yung binigay mo sa akin. Alam mo, sabi niya ng master sa kanya, I will judge according to your words. Alam mo naman pala na masama akong tao, bakit hindi mo man lang nilagay yung pera sa bangko para may interest, para makuha ko na may interest? Alam mo, yun eh. Kung ano yung sinasabi natin, doon tayo babasehan din. Kung palagi mong sinasabi wala kang pera, talagang mananatili kang walang pera, kahit na lumalabas pa nga yan, nagsisinungaling ka. Bakit? Dahil hindi ka walang pera kung meron kang 5 centavo sa bulsa mo. Kahit sabi mo 5 centavo na yan, pera pa rin yan. So never say na wala kang pera. Dahil talagang mangyayari yan. Pero kung hindi ka naman, mas mabuti pang manahimik ka na lang kaysa magsalita ka ng mga negatibo. If you remember, isa sa mga dakilang fighters sa boxing sa kapanahunan ko is Muhammad Ali. Kaya nga nagkaroon nga sa Manila yung Ali Mall. Alam mo ba yung Ali Mall dyan sa Manila? Ito ay isang panahon ng laban ni Muhammad Ali at saka ni Joe Frazier. Bata pa ako noon ha. Yung mga tao ngayon, mga edad mo, hindi nila alam yan. Bakit may Ali Mall dyan? Pero alam mo ba, si Muhammad Ali, bawat punta niya sa ring, meron agad siyang, nagbubuga nga agad siya, parang maingay siya, pero ang kanyang sinasabi is confession. Sinasabi niya, matutulog ka sa laban na to, hindi ka magtatagumpay sa akin. Yun yung mga words na sinasabi niya. Kaya siya yung sinasabi, fighter na sabi niya, I am the greatest. So far in the history of boxing, nakilala si Muhammad Ali. So it's because of his confession. Ganon din sa buhay natin. Kailangan maging positibo ang confession mo para sa sarili mo. Hindi ka nagsisinungaling. Sabihin mo lang kung ano talaga yung totoo in a positive way. Pag sinasabi mo ito, for example, common to sa mga katulad natin, PWD. Mahirap lang ako eh. Hindi ko kaya yan. Sa mga matatanda, madalas natin maririnig, ito kasing arthritis ko. O inaangkin mo na sa'yo yun. Ito kasing asthma ko. O inaangkin mo na sa'yo yun. Pero actually, it's not yours. Dinapuan ka lang nun. Pero welcome mo, it's because of your word. Mananatili yan sa'yo. Never accept yung mga negative things. Again, death and life are in the power of your tongue. Isang magandang halimbawa dyan,
Paano ba ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa? How did the creation started? It started with God's word. God said, God spoke. Sinabi lang ng Diyos, let there be light, and there was light. Ganon din. Maging sa mga kausap natin, di ba? Pag sinabi mo, magsabi ka ng isang magandang salita sa isang tao, it will bring, nagiging masaya ang tao. Pero subukan mo sumigaw, subukan mo magsabi ng isang parang masakit na salita. It hurts. Nasasaktan sila. May kapangyarihan ang salita. So tayo ay mag-ingat tayo sa mga sinasalita natin. Let's start. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thee, O Lord, my God. So yun yung ating devotional for the day. Reminder, huwag na tayo magsalita ng negatibo maging sa ating bansa. Mga kapatid, inadahangin na lang natin. Mandaming kayo nakikitang negatibo sa ating bansa ngayon, pero sabihin lang natin may pag-asa pa ang bayan natin. Dahil ang bayan natin, ang Diyos ang namumuna. Jesus is Lord over our land. So yun ang ating devotional for the day. Joas. Maraming salamat Kuya Carlo. Napakagandang reminder yan sa lahat ng mga nakikinig. At kahit sa akin, Kuya Carlo, no, very, kumbaga, gandang reminder yan sa atin. Dahil, can I add lang ko ng konti, no? Para lang ma-share ko yung nasa loob ko. Na tama si Kuya Carlo, no? There is power in our words. At meron ding resulta lahat ng actions natin. That's why be careful what you say. Be mindful of what you are thinking. Kasi at the end of the day, kumbaga, nagiging manifestation natin yan. At nagiging, or sometimes or oftentimes pa nga, the words that we say, it dictates our future, no? Nagiging, kumbaga, dinidiktahan niya yung ating pagkatao, ang ating kinabukasan. But if we will just let God dictate everything, no? Siya lang, then eventually, it will not be perfect, but it will be, kumbaga, hindi perfecto yung journey. Pero fit yon para sa'yo. Ayun lang Kuya Carlo. Pero Kuya Carlo, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang palang kamustahin yung mga nakikinig sa atin at mga nakatutok sa ating Facebook Live. Paki-comment naman, saan ba kayong panig ng Mindanao o ng Pilipinas nakikinig ngayon? At paki-comment na rin kung ano ba ang take nyo sa devotion natin ni Kuya Carlo. At idagdag ko na rin din yung katanungan na, kaibigan, kung sakaling mapagbigyan ka ng pagkakataon, ano ba yung gusto mong pag-usapan natin? Ayan, tamang-tama Kuya Carlo ang mga katanungan na yan para maging engaging tayo sa ating comment section. And Kuya Carlo, gusto ko na rin palang i-take yung chance na ito na imbitahan lahat po ng mga nakikinig sa atin na ang inyo pong lingkod, si Kuya Joash po ay merong Facebook account, Facebook page, and TikTok account. Kung sakaling gusto nyo akong mapakinggan, mapanood, at bitin kayo tuwing Sabado, ay hanapin nyo lamang po ang pangalan ko, Kuya Joash, K-U-Y-A, and J-O-A-S-H. Okay yan, pakisearch po yan sa ating TikTok and Facebook account. Kuya Carlo, excited ka namang makilala ang ating guest sa araw na ito. Well, mula nung nabanggit mo sa akin na may guest tayo, tapos pinadala mo sa akin yung profile niya at maging picture, medyo sumama ang loob ko. Kaya sabi ko, hindi na ako naiiwang mag-isang gwapo, hindi na tayong dalawang gwapo ngayon, tatlo na tayong gwapo. And then at the same time, masaya ako dahil, sigurado ko ang lahat ng nakikinig sa atin at maging napapanood tayo ay mabibless sila sa araw na to. If you remember last time, maging sa Florida, kapatid, meron tayong nakikinig mga kaibigan natin from Florida. Jacksonville, kaya binabati din natin sila. Kuya Joas, ngayon, introduce muna ang ating bisita. Mga kaibigan, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay may title na Real Talk Beyond Cerebral Palsy. At makakasama po natin ay isang PWD advocate and person with disability himself. Siya po ay kumuha ng Masters ng Education, Major or Masters of Education, Major in Special Education. At kaibigan, di pa nagtatapos dyan dahil siya po ay isa
isa po siya sa mga nagawaran ng Outstanding Person with Disability sa kanilang lugar sa Iloilo. Di ba, mantakin nyo? Doon pa lang kumbaga, alam natin marami tayong malalaman at matututunan sa kanya. Idagdag pa natin dyan na umattend or he was able to attend the 7th Daskan Leadership Training in Japan. Wow! At isa rin siya sa mga multi or awarded na person with disability sa kanilang lugar. At siya rin po ay former president ng PWD Association ng Iloilo City and former president ng organization or samahan ng mga may cerebral palsy sa kanilang lugar. At ngayon, siya po ay nagtatrabaho bilang Special Education Coordinator. Mga kaibigan, please welcome makakasama natin sa araw na ito, si Sir Mark Espasor. Hi Sir Mark, Kuya Mark, bati po kayo sa ating mga tagapakinig. Hello, good morning sa mga tagapakinig. Kung saan man ito nararating, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international. Good morning po, galing sa amin. Hello, yan. Good morning po sa mga host. Ako po ay nagagalak na alam niyo po ba ay medyo background. Pwede ko kayo mag-Ilonggo kay Damo mag-Ilonggo din sa Muanga at maging ang misis ko ay isa mag-Ilonggo. Pero for the sake sa ating mga kababayan sa ibang bansa, pwede tayong mag-Tagalog. Pero maganda din, bumati nga po kayo ng Ilonggo dahil alam ko, nakita ko, galing kayong Ilonggo sa Iloilo. Bumati nga po kayo ng Ilonggo. Tama yung aga sa inyo tanan. Alindi Samon, sa mga tanan nga tagpalamati, hindi lang din sa Iloilo, sa Mindanao, sa mga parente ko na sa Mindanao, kag sa iban pangalukan ko din malambutan sa programa nga ini. Yan, maraming salamat po. Kuya Jowas, umpisahin mo na. Umpisahin na natin ang pag-isa kay Kuya Mark. Yes, Kuya Carl. Ano ka na, Kuya? Ayan, Kuya Mark, yan. Si Kuya Mark po kasi mga kaibigan, I think it is the second time na maging guest pa siya or natin kasi the first time was nung nagkaroon kami ng disability orientation sa aming advocacy before. And ngayon, Kuya Mark, sabi nga ni Kuya Carlo, nagagalak ako na makita at makasama ka muli. Same, no? Dahil we are celebrating the National Disability Rights Week. And Kuya Mark, to begin with, can you tell us something about cerebral palsy? When you say ang cerebral palsy po ay isang kondisyon. Hindi siya sakit, pero isang kondisyon na kung saan yung parte ng ating utak na nagkokontrol sa ating paggalaw, pananalita, paglunok, ay apektado kasi sa mga wounds or lesions or sugat na natamo dahil sa kakulangan ng oxygen nung sa tiyan or nung pinapanganak or nung sanggol pa lang, nag-disgrasya na, naapektuhan yung utak, ang cerebrum. So, ito yung resulta ng damage sa cerebrum. So, ganun. Ganun po yung cerebral palsy. So, basically, isang magandang sinabi ni Kuya Mark na ito ay kondisyon, hindi ito sakit. And then at the same time, may mga tao kasi, Kuya Jowas, pag sinabi mong pagdating ganito, ang tingin nila nakakahawa ang mga pangyayari sa buhay natin. Pero ito ay kondisyon lang to ng isang tao. Minsan, Kuya, apektado po pati minsan hindi lamang yung pananalita. Correct me if I'm wrong. Maging ang pagkilos, ang paglalakad, minsan ano po? Mas apektado yung pagkilos, pananalita, paglunok. Minsan,
apektado rin na ang iba hindi nakakarinig, hindi nakakakita, pati yung behavior ng tao apektado rin. Pero- Kuya Mark, yes. Pero clarify ko lang ha, hindi ito nakakahawa, hindi ito lumalala. Kung nagkakasakit man tayo, katulad sa akin, may high blood at diabetes na ako, iyon kasi tumatanda tayo. At saka, kung minsan, factor din dyan, yung genetics at saka lifestyle din. So, Kuya, tama po para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Pero isa pong tanong din, hindi po ba ito na-improve o hindi po ba ito nakukuha sa mga therapy para mas ma-improve? For example, yung paglunok, pagsalita, paglakad. Ma-improve po ba ito o hindi naman natin pwedeng sabihin gumaling dahil hindi naman sakit yan? Base po sa pinag-aralan ko po sa special education at saka sa mga seminars po na naatinan ko sa mga doktor, walang kagalingan na po to. Kumbaga, incurable na po to. Pero, maaaring mapalakas natin yung taong may cerebral palsy sa rehabilitation at saka therapy. Yung mga natitirang functional pa na part ng tao, pwede pa yung i-improve. Pero pagalingin, medyo hindi na. Pero sa paglalakad, sa movement, at saka mobility, maiba naman na inooperahan, kagaya ng basic ko po. Nakakalakad siya, parang normal siya, pero may cerebral palsy siya. Kuya Mark, to Apa. add no sa question ni Kuya Carlo, ang cerebral palsy po ba ay nagte-take effect siya during or nung nasa tiyan pa yung sanggol or may possibility rin na after siyang maipanganak doon nagkakaroon ng cerebral palsy? Depende po yan sa kondisyon. May iba na nasa tiyan pa lang, may damage na, nagte-take effect na. Pero katulad sa akin, kasi nung pinanganak ako, maghahalos 7 buwan pa lang ako eh. Hindi pa nga ako 7 buwan. May placenta previa kasi yung mami ko. Nung pinanganak yung kuya ko, nauuna yung yung placenta kaysa bata. Normal naman yung kuya ko. At saka nasasarian yung mami ko. Nung time ko, maaga kasi akong lumabas eh. Kaya paglabas ko, hindi ako nakahinga agad. Kaya doon nagka-damage yung brain ko. Okay. At saka, dahil maliit ako, dahil kulang ako sa buwan, in-incubate ako for almost 3 months. After 3 months, sa awa ng Diyos, parang healthy baby naman ako. Pero nung time na maglalakad na ako, hindi ako, para bang wala sa system ko yung paglalakad. Yung pinsan ko na halos kaedad ko, lumalakad na, tumatakbo na, pero ako hindi. Doon pa lang din na nalaman na may cerebral palsy ako. Ibig sabihin, Kuya Mark, yung condition po ba na ito ay namamana rin? Hereditary po ba ito? Magandang tanong yan kasi nung nag-aaral pa ako, may isang project kasi yung yung human inclusion noon, yung Handicap International. May isang PT kasi sila sa Hillway project na in-argument talaga ako. Sabi niya, namamana yung cerebral palsy. Pero sabi ko, hindi. Kasi yun talaga sabi ng mga doktor sa akin eh. Hindi lang isang
rehab doctor ang nagsabi sa akin. May neuro pa akong kilalang doktor na sinasabi sa akin, hindi yan namamana. Pero sabi niya, bakit yung kilala namin sa bukid, puro cerebral palsy yung mga anak? Nung tinanong ko yung doktor namin, si Doc Cabrera, sabi ni Doc sa akin, baka yung nanay, kulang ang prenatal at saka nutrition at saka yung lifestyle nila kasi bukid. Baka hindi mo alam, may mga underlying pala na sakit yung nanay. So, kung nag-cerebral palsy yung mga anak niya, sa kondisyon siguro ng lifestyle nila doon. Kasi mahirap yung mga tao doon sa mountainous area. Yes. Pero hindi yan namamana. Kasi kung namamana yan, siguro sa mga relative namin, siguro may lumabas na cerebral palsy. Pero wala Ako na, mag-isa lang ako. Lumaki na ako na mag-isa lang ako sa amin. Na ganito yung sitwasyon ko. So, hindi siya namamana. Okay. Yan Kuya Mark, no? Para lang naman sa mga kabubukas lang ng kanilang mga radyo or kakapasok lang sa ating live, pinag-uusapan po natin ay cerebral palsy, and it is a condition that affects the mobility, the speech, no? And also, ang cerebral palsy po ay it can take effect, no? Whether pinagbubuntis ka pa lamang or naipanganak ka na. And lastly, yan, na-clarify natin na ang cerebral palsy po ay hindi po ito namamana. Now, Kuya Mark, what are the therapy procedures or mga paano ba sabihin ito? Mga rehabilitation na mga activities, no? Ang ginagawa, yan, medyo na overwhelm ako sa question, na pwedeng gamitin or i-apply sa may mga cerebral palsy. Can you name us at least dalawa or kung ano man yung pwede mong ibahagi sa amin? Sige. Una, titignan muna ng rehab doctor yung kondisyon ng bata. Pagkatapos, i-verify yan ng neuro doctor. Kasi importante yan ang dalawa neuro at saka rehabilitation medicine. Pag nakita nila yung kondisyon, siyempre rehabilitation, physical rehabilitation, importante yun. At saka titignan nila ng neuro, baka may mga underlying na effect din, katulad ng epilepsy, katulad ng dyslexia. Kasi may effect din yun Pagkatapos, titignan nila kung kailangan operahan yung pasyente, kung makukuha ba sa pag-opera yung physical. Kung pagkatapos nun, physical therapist, importante yon. Okay. At saka yung iba, nag-OT na rin. Okay. Sa pagsasalita, kailangan din speech therapist. Importante yon. Kasi may mga ibang cerebral palsy na bulol magsalita. Marami akong alam dyan. Importante speech therapy kung pwede, kung makukuha pa sa speech therapy. Pero kapag hindi makukuha sa speech therapy, marami pa ring ways of communication. Katulad ngayon, may na-develop na tinig app sa cellphone, pwedeng gamitin yan. Or nung sa Japan pa ako, wala pang mga gadgets na katulad ng tinig app. Ginagamit naman nila yung pointing the picture app. Parehos nung kapag kakain sila, ituturo lang nila yung picture at saka word na eating. Or magsa-CR sila, ganun. So, walang imposible kung gagawin natin yung ways, marami talagang ways.
Pero Kuya Mark, ito ba ay tulad ng mga ibang therapy or rehabilitation procedures, magastos rin po ba or malaki rin po ba yung kailangang pera para sa ganitong mga um, kumbaga, Therapy, therapy? Yes. rehabilitation. Nung time ko, wala pa kasing wala pa kasing free rehabilitation nung time ko kasi at saka pupunta ka pa sa Manila sa Elks. Noon doon kami sa sa Manila nakatira kasi nagtatrabaho pa sa Veterans Bank yung mami ko. So magastos talaga. At saka nag-OTPT pa ako noon. Nung nagsara yung bangko na tinatrabahuhan ng mami ko, 1984, 1985, umuwi na kami dito sa Iloilo. Doon na kami sa sa Iloilo Doctors. Kaya lang, parang nauudlot yung therapy ko kasi sa severe asthma ko naman. Kailangan ako labas-pasok sa ospital. Kung sa gastos lang, noon, may price na sports car yung daddy ko noon sa Manila nung maliit pa kami. Naibenta yun. Naibenta rin yung bahay namin doon. Umuwi kami dito, walang-wala eh. Pero, hindi na-give up yung parents ko na iparehab ako. Kahit papano, pinarehab nila ako. Kaya masakit pang isipin, minsan naririnig ko to sa mga helper namin, sa ibang tao na ako talaga yung umubos ng pera ng parents ko. Pero sabi ng mami ko sa akin, ng daddy ko sa akin, baliwala yun. Importante, buhay ka. Pasalamat ka na kapag-aral ka. Pasalamat ka na nararating mo ang mga bagay-bagay na hindi nararating ng ibang normal na tao. So, ganun. Kung sa gastos lang, magastos. Pero ang kaibahan lang ngayon, kasi maraming paraan na ngayon na makukuha mo na free ang rehabilitation. Makukuha mo sa yakap. Meron ng yakap ng rehabilitation dito sa amin sa Iloilo City, yung Atipan, tumutulong din ang Project Atipan na na may free rehabilitation para sa mga batang may cerebral palsy. Although na hindi naman lahat, pero kahit papano meron. Okay, ayan Kuya Mark, no? Thank you for sharing, no? Dahil alam ko may nakikinig sa atin, baka yung iba nagwo-wonder magastos pa talaga ito o kaya kung meron silang kakilalang may ganitong condition, baka nag-hesitate sila na i-therapy kasi alam niyo na nga, money matters. Pero yon, sabi ni Kuya Mark kanina, before limited lang yung mga free access, pero ngayon sa mundong ginagalawan natin, maybe, no? Sa mga lugar niyo ay meron na rin diyang mga free access with regard to rehabilitation and therapy. Nung time ko, wala talagang free access nung time ko. You have to do it on your own talaga. So talaga sariling pera nyo talaga yun, Kuya Mark, no? Oo, sariling pera. Naubos lahat eh. Yung father ko seaman, pero ngayon wala siyang may naipundar na matatawag natin na property talaga na sinasabi niya, katas ko to. Pero naubos lahat. Pero Kuya Mark, pero kahit na naubos yan, meron naman siyang anak na gwapo na nagiging pagpapala hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong sambayanan. Kayo yun. Meron pa rin. Ibig sabihin, hindi matutumbasan nung pera na you are worth that amount. Importante po kayo sa lipunan. Nung high school ako at saka nagluloko ako, sabi ni dati ko, putang ina, 1 million ko, wag mo sayahin. Pero, ano yon?
parang ano lang, para bang hindi naman yun insulto, ano. Pero minsan talaga may mga part tayo sa buhay na nagluloko rin tayo, pilyo tayo, parang gano'n. Yes. Ayan, bali mga kaibigan, no, napakinggan natin si Kuya Mark Sorry sa kung nagmura ako Ay, Joke lang. yes po. Mga kaibigan, napakinggan natin yung about sa cerebral palsy. And later, sa pagbabalik po natin, ay pag-uusapan naman natin yung naging journey ni Kuya Mark. Yan, nabulol tuloy ako, no? Sa pagbabalik po natin mga kaibigan, ay pag-uusapan naman natin yung naging journey ni Kuya Mark. Kaya dyan lamang kayo mga kaibigan, magbabalik tayo makalipas ng awiting ito. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, huwag magpatalo. Sa mga pagsubok may nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka.
Kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating programang May Kasama Ka. Ikaw pa rin kaibigan ay nakikinig sa ating Himpilang 1116 DXAS. Ang 1116 DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial but dollar-based radio station. Ang FEBC ay miyembro o kasapi ng mga kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kung nais niyo po maging kabahagi ng ating radio ministry, ay maaari po kayong mag-send ng inyong mga donasyon sa ating mga bank account. Pakiscan na lamang po ang mga QR code nito. Ngayon pa lamang kaibigan ay taus-puso na kami nagpapasalamat sa pagiging kabahagi ng inyong o pagiging kabahagi sa ating radio ministry. At kung sakaling kayo po ay nakapagbigay na ng iyong mga donasyon, ay maaari niyo po itong ipagbigay alam sa amin upang mapasalamatan namin kayo. Muli, maraming salamat and God bless you. Ayan kaibigan, yes, Kuya Carlo. Grabe naman. Kanina pa ako nagsalita ng salita, nakamute pala yung microphone ko. Maraming salamat kapatid at kinatch up mo agad yung line na yun. Line ko yun eh. Pero again, thank you very much. So, tuloy tayo kay Kuya Mark. Kuya Mark, meron po, bago tayo magpunta sa journey ninyo, yung buhay nyo ngayon, ano yung ginagawa ninyo. Medyo private na question to, dahil ako personally, ang dami kong mga kakilalang may cerebral palsy na writer. Even yung isang kaklase ng anak ko, ang galing. Kumakalat yung utak sa buong campus nila dahil sa sobrang talino. Pero yung nga lang, meron siyang cerebral palsy. And challenge ninyo, nung after ng graduation niya, wala masyadong, ayaw siyang i-hire ng mga companies. Pero ang ginawa niya out of his frustration, nagsulat siya ng libro. Ang galing, pati yung pagsusulat niya talagang maganda talagang basahin. Pero ang tanong ko ngayon, Kuya Mark, di ba? All is fair in love. Kayo po ba may pamilya na? Nakapag-asawa po ba kayo? O in love kayo? So far, I have a wife. Pero hindi ako nabiyayaan ng anak kasi naapektuhan yung fertility ko dahil sa mga gamot na na-take ko nung bata pa ako. Siguro sa severe asthma ko noon, sa steroids, naapektuhan yung similya ko. Hindi ko naman dito kinakahiya eh. Maraming salamat po. Thank you very much for your honesty and alam ko, madami may it's a blessing to all the listeners. Pero ibig sabihin po, ang cerebral palsy has nothing to do with the procreation. Ibig sabihin, pwede kayo magkaanak. Pwede. If nag-asawa ako na younger, siguro nagkaanak pa kami. Kaya lang nung nag-asawa kami ng wife ko, may mga edad na kami, mga over 40s na kami. Okay. So pareho po to clarify, both male and female na may cerebral palsy, possible silang magkaanak. Possible talaga. So it has nothing to do with the reproduction system ang cerebral palsy, ano po? No. Yung sex life ko is healthy. Okay. Sabihin ko lang kasi may nagsasabi kasi na cerebral palsy, wala yan. To tell you the truth, mahilig talaga ang cerebral palsy sa intimate. Actually. Okay. Scientifically. Maraming salamat po for, at least, yan, minsan kasi yung tanong na yan ay kinahihiya itanong. Pero salamat po for your honesty and hindi kayo nasaktan. And sa mga tanong namin din sa Jowas, pero nga po, as early as now, you are a blessing not only to us, sabi ni Jowas, maging sa ating mga tagapaginig. Kuya Jowas, yun na, yung mga tanong mo na.
Ayan Kuya Mark, no? At dumako naman tayo sa konting personal journey mo sa pagkakaroon ng ganitong kondisyon. How did you handle or overcome yung mga bullying, rejection, mga discrimination ng mga panahon na iyon? Because while introducing you kanina, hindi lahat ng mga may kapansanan or may condition na ganito ay kayang abutin kung nasaan ka ngayon. So paano mo nagawa ang lahat ng iyon? Baka sakaling makapulot ng aral o motivation ang mga tagapakinig natin. Sa childhood ko noon, nung bata pa ako, 3 kami. Puro kami lalaki noon eh. Yung mother at father ko kasi strict disciplinarian kasi sila. Kapag nagdidisiplina sila, walang excuse yun. Katulad na lang, mayroon yung papa ko na pag sinabi niya, walang away. Kasi kapag nag-away, may palo eh. So, pag sinabi niya yun, may ganun. Mga puro lalaki kami, pilyo kami din eh. So, pag nag-aaway kami, palo talaga, simula kay kuya, hanggang sa akin, at saka sa nakababatang kapatid namin, palo lahat. Equal kumbaga. At saka, si mami ko kasi teacher. No ba? Teacher siya kasi. So, ang ginagawa niya, tinuturo niya talaga lahat. Kahit na sa akin, may disability ako, tinuturo niya sa akin lahat. I remember, nung high school ako, pinauwi niya lahat ng katulong eh. Yung tinira niya lang sa amin, yung pwede maghatid sundo sa amin na anak ng ng kaibigan niya na lalaki. Yung boy na yon lalaki, kumpare ko na yun ngayon eh. Ako naghugas ng pinggan, ako naglalaba. Kasi ang sinasabi ng mami ko, paa mo naman yung may kapansanan eh, yung kamay mo hindi naman eh. At saka may utak ka din eh. So, yun yung ginagawa ko. Bago ako maglaro ng computer noon, nung bata pa kami, we have to clean our room, we have to clean the house. Nung high school ako, kailangan talaga maghugas ng pinggan, maglaba every weekend. At saka, kaya lang, si mami, hindi niya ako tinuruan magsaing magluto. Yung lola ko naman, yung nanay niya na attorney, yun talaga ang nagluto. Yun talaga nagluto sa akin paano magluto eh. At saka magsaing. Hindi lang sa sa rice cooker. Saing talaga na literal. At saka tinuruan din ako ng daddy ko na later on paano magkatay ng manok at saka maglinis ng isda. Kasi ang sabi sa akin ng lola ko, ganito, kung paano na lang kung walang restaurant na mabilhan ng pagkain mo, paano ka makakain? Pero may mga pwede kang bilhin na hilaw. Anong gagawin mo? So, napaisip ako, kailangan ko talaga magluto. Kailangan ko talaga magluto. Simula nung araw na yon, tinuturuan niya ako magsaing, magluto, sinigang, adobo, lahat. Nung may negosyo naman yung daddy ko na catering noon, nung nag-retire na siya, pumupunta talaga ako sa kusina. Nanonood lang ako, pero tinatandaan ko lahat ng ng mga ways paano lutuin yung different menu. At saka nung sa Japan na ako, umiyak si mami ko. Sabi niya sa akin,
paano ka magluluto? Paano ka mabubuhay? Hindi ka naturuan ng ganon. Sabi ng lola ko, hindi, naturuan ko na yan eh. Marunong na yan. Para bang ganon. Ganon yung childhood ko hanggang lumaki ako. Bali, So, Kuya Mark. Yes. Mm. Bali, Kuya Mark, no, yung mga natutunan mo ng childhood ka hanggang sa lumaki ka, dala-dala mo yan hanggang sa ngayon. Na Kuya Mark, gusto ko lang din malaman, paano mo ngayon, bilang ikaw na ito ngayon, no, nag-transform ka na, nag-grow ka na, Mm. kung babalikan mo yon, ano kaya yung naging strength mo? Bakit narating mo kung nasaan ka ngayon? I mean, paano mo na-embrace yung condition na meron ka? And ngayon, you inspire people, napapakinggan ka namin. Dahil kaya ko gawin ang lahat ng yun kasi naniwala sa akin yung mami ko, daddy ko, lola ko. Kasi kaya ko yun. Hindi ko sinasabi na yung mga iba, gawin din nila. Kasi kasi hindi lahat ng cerebral palsy pare-pareho. Depende yun. Ngayon, Kuya Mark, no, dahil... Ito, Kuya Mark, Yes, Kuya Carlo. hindi, mali. Yung kanina kasi pinag-usap, ito yung gusto ko itanong mula kanina. Napag-usapan natin tungkol sa love life nyo, nagkaroon kayo ng asawa. Pero yun po, mali, paano yung courtship? Ang asawa nyo po ba ay may cerebral palsy din? Paano kayo natanggap ng pamilya na? Apo. Paano yun? Paano kayo? How did the family, how did the society accept you na ito, mag-aasawa na to sila, mag-sweetheart sila? Paano yung reaction ng mundo sa inyo? Sa akin, wala namang problema eh. Kasi medyo babaero din ako noon nung kabataan ko pa. Pero hindi ako na-excuse sa mga mga rejection at saka busted. Marami ako noon. Naka 35 busted ako noon. Muntikan pa nga akong mamatay kasi akala ko wala nang may tatanggap sa akin. Nag-suicide pa nga ako. Kaya lang yung mga kaibigan kong loko-loko, nasalbar pa ako nila. So, pero yun po. Pero sa courtship, siguro ang sa misis ko kasi naging magkaibigan kami. Naging fling kami. Kaya nakita ko sa kanya yung gusto ko sa isang tao. Kasi ako noon, marami din akong nakarelasyon na PWD. Kaya sa akin hindi issue yung walang disability or may disability. Para sa akin, pareho lang yun eh. Kasi yung experience ko kasi na rejection, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon maging boyfriend eh. Parang ginudge ka na. Hindi ka pa nagpapalabas ng baraha mo kung sa laro pa. Talo ka na. So, sa akin, bumibigay talaga ako ng chance. Kaya lang, hindi ko na, it's not my fault na ang napangasawa ko ngayon, may CP, at saka yung iba, wala. Pero, para sa akin, normal talaga yung mga things na yun eh. Dapat maranasan talaga ng isang normal na tao. Okay. Kuya Mark, medyo tayo, no? Medyo maiksi lang kasi yung oras na natin. Sayang, ang haba. Bilis talagang oras natin. Pero kayo po, ano po yung kinaabalahan ninyo? Ano po yung mga ginagawa nyo ngayon? Ako, SPED coordinator ako ng Breaking Barriers for Persons with Disability. For young adults with disability. Naging SPED teacher ako there for 8 years. Magna 9 years na ako ngayon. So,
abala ako sa advocacy at abala rin ako sa pagtuturo sa mga bata. Ayan. Yes, Kuya Oo. Carlo and Kuya Mark. Active, No? active pala. Yes, Kuya Sige, Carlo. tuloy. Sige, tuloy. Kuya Carlo, active. Hindi, bali, ibig sabihin talagang active ang buhay ni Kuya Mark. Hindi siya yung katulad ng iba, naiiwan lang sa bahay, pero siya is really in the society, nasa labas talaga siya. Yun yung maganda kay Kuya Mark. O ano yung tanong mo, Joas? Tama, Kuya Mark, na dahil patapos na po tayo sa ating programa, napakaiksi nga talaga na 1 oras. Ngayon, Kuya Mark, bilang pagtatapos natin, ano po ang maibibigay niyong advice sa mga nakikinig sa atin na kung ang isa may cerebral palsy ay kinaya, no? At ito ka na ngayon, ano kaya ang pwede nilang gawin or advice na may bibigay mo for them also to be able to reach for their dreams? Or reach their dreams, rather. Hindi natin na talakay yung discrimination, pero I want to talk about it. Ang masasabi ko lang, ang discrimination is rampant ngayon sa trabaho, sa schools, kahit na sa bahay. Pero sasabihin ko po na ang discrimination kasi sa utak lang yan natin eh. Kung mapapapekto tayo sa ginagawa ng ibang tao, hindi talaga tayo mag-grow. Pero kung isipin natin na challenge, yun talaga. Mag-grow tayo, ma-overcome natin yan. At saka, pananalig sa Diyos, yung pinaka-importante talaga. Kasi, hindi yan ibibigay ng Diyos sa'yo ang challenge kung hindi mo yan kaya. Mas importante ang pagbangon ng isang tao galing sa lugmok na kalagayan kesa itatamasa natin yung isang magandang bagay na hindi natin pinaghirapan. Naging persons with disability tayo. So, panindigan natin na persons with disability tayo. Pero, huwag nating isipin ang disability ay isang masakit na karanasan o sumpa or whatever. Isipin na lang natin nga kailangan nating mabuhay. At saka sa sinasabi ko sa mga parents, kasi kayo ang ang susi kung paano maging productive ang isang anak ninyo, magiging productive yan kung magtutulungan kayo. Alam ko na most of them iniisip nila kailangan kumaling, kailangan gano'n. Hindi. Kailangan tutukan ninyo kung ano ang pwedeng magawa ng isang bata kahit na ganyan yung sitwasyon niya para balang araw mawala man kayo sa mundo, mabubuhay yung anak nyo o kapatid nyo. So sa akin, ganon. Pananalig sa Diyos at saka pagtutulungan, importante yon. Ang discrimination, araw-araw merong ganon. Araw-araw may mga taong hindi alam kung paano, kung ano yung persons with disability. So hayaan na lang natin. Okay. Ganon ako. Yes. Maraming salamat, Kuya Mark, sa pagbabahagi ng iyong kwento. At muli nakasama natin si Kuya Mark Espesor, isang PWD champion and PWD advocate. Yan mga kaibigan, magkarinigan tayo muli sa susunod na Sabado. Maraming salamat muli, Kuya Mark, hanggang sa susunod natin pakikipanayam sa inyo. Nakasama niyo po kami nakasama niyo po kami ni Kuya Carlo. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Gaya ng sinabi ni Kuya Mike, ang mga diskriminasyon, araw-araw yan, madami yan. Tulad lang din yan ng mga pagsubok, ang mga challenges sa buhay. Pero, kayang-kaya natin yan dahil may kasama ka. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy weekend. God bless. Bye-bye.